Hello, good morning po sa inyong lahat. Isang magandang umaga na naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kagalakan natin at buhay tayo ngayong umaga. So, ngayong umaga ay magbibigay muna tayo ng ating ah, pangangailangang spiritual. Kasi nga sa mga magdaang mga week ay medyo hindi naging maganda yung ating situation kasi nga marami tayong mga inaalala sa buhay, sa ating mga anak, sa kanilang pag-aaral. Kasi nga may 3 tayong kolehiyo na kung saan ay nag-aaral. At siyempre, para naman sa kinabukasan nila na magiging maganda yung kanilang buhay. At ngayong umaga, dahil nga sa ganung bagay, ang ating pakiramdam ay tayo ay nag-aalala. Pero ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin noong iba yung kalakasan para malampasan natin yan ang ganong pag-aalala at pagkabalisa. Normal lang ba sa mga Christian na magkaroon ng pagkabalisa? Oo, kasi nga tao tayo. Kakaroon tayo at nakakapag-isip ng ganon. At siyempre, nasa anyong lupa pa yung ating katawan. So, pero sa ganung bagay, ang Diyos ay pinalalakas tayo sapagkat yung pagkabalisa ay nakakatulong rin naman sa katawan. Hindi lang sa mahabang panahon. Kaya ngayong umaga ay may babasahin po ako sa inyo mga natin dyan, mga friend. Siyempre yung tumatangkilik na mga video natin, ito naman ay pagkain pang-spiritual. Sabi nga, hindi lamang sa tinapay na bumubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Dito makikita natin sa Mateo 6, na-touch talaga ko rito. Kahit lagi po nating nababasa ay numarating yung oras na ito ay pinapaalala ng Diyos at tamang-tama rin naman sa mga pagkakataon na ating dinaranas. 6:27. Ang sabi niya dito sa Mateo 6:27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ito yung pilit nating pinaalala. Dapat nating pag-isipan at isabuhay sa mga brothers and sisters natin sa pananampalataya. At ganoon din naman sa mga iba pang nakakita ng video ito at siyempre yung videos ko. Importante talaga na malaman natin na yung pagkabalisa, pag-aalala ay nagdudulot ito nung hindi maganda sa ating katawan. Humihina yung ating immune system. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, sino ba ang makapagpapahaba ng buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Wala. Dahil nga, pagkabalisa, wala na tayong gagawin. Problema tayo yung araw na nababalisa tayo, sa halip na pag-isip tayo, sa halip gumawa tayo, ay hindi na natin magagawa dahil doon lang tayo nakapokus. Pero ang Diyos ay nag-aalala sa atin. Kaya nga, sabi niya dito sa may Peter, 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos pala ay nagmamalasakit sa atin, nag-aalala sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang mag-alala sa atin sapagkat siya lamang nakakaalam ng ating mga buhay. At alalahanin lagi natin kapag ang isang Kristiyano o isang tao ay nag-aalala, mas lalong nag-aalala ang ating Panginoon. Ang solusyon, sinabi niya rito sa may Galatian, sa may Pilipos pala, 4:6, ang sinabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng pag-iinang panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito yung sinabi sa atin ng Panginoon.
na dapat nating ipaalam sa Panginoon yung ating dahilan ng ating pagkabalisa, pag-aalala. Sapagkat sabi nga doon sa Peter na nag-aalala siya sa atin. So ang kailangan lamang ng tao ay ipaalam natin sa Panginoon. Bagkus alam ng Diyos yung ating kailangan, pero kailangan talagang nagmumula sa ating mga bibig ang pagdaing sa ating Panginoon. Yung pagdaing kasi hindi lang basta-basta humihingi ka. Dumadaing, meaning talagang buong puso kang naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Ang maganda rito kasi pagka nakabalisa ka, yung pag-iisip natin, yung puso natin apektado. Kaya nga sabi niya sa 7, at ang kanyang kapayapaan at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso. Iingatan ng Panginoon nating puso kasi nga pagka nagbalisa tayo, marami yung sinisisi natin. Ang dahilan ng ating problema, ang dahilan ng ating pag-iisip, hindi na naging maganda. At sabi pa niya, yung ating pag-iisip, umiisip tayo, paano tayo gumawa, paano solusyonan. Yung iba, negatibo na, gumagawa ng krimen, gumagawa ng hindi maganda, nagnanakaw, tulad ngayon, talaga yung ating bansa at tingnan natin talaga yung kaguluhan ng bawat namamahala. Pero ang gawin natin ay pag-pray talaga ang mga namamahala sa ating bansa. At ganoon din sa ating personal bilang tao na babagsa tayo at siyempre apektado tayo sa mga nagaganap sa ating bansa at siyempre sa ating pamilya. Naniniwala po tayo na manalig lamang tayo sa Panginoon ay gagawin niya yung kanyang magagawa sa atin. Alalahanin talaga natin may nag-aalala sa atin ang Panginoon. God bless sa inyong lahat. Sana pagpalain kayo ng Panginoon ngayong umaga.